Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta na kayo mga classmates? Alam niyo ba kung anong buwan na? Naku, huling buwan na ng taon. Kumusta naman ang naging taon niyo mga classmates? Marami sigurong mga pagbabago sa inyo. Tama ba? Siguro may mga bago kayong nakilalang mga kaibigan ngayong taon. Siguro rin marami kayong mga bagong aralin na natutuhan at nako, siguro tumangkad kayo ng kaunti. Or baka mas tumangkad na talaga kayo ngayong taon. Alam nyo, kami naman ngayon, marami pa kaming ibibigay sa inyong bago. At speaking of bago, may inimbitahan kaming bagong kaibigan para samahan tayo ngayon at sa mga susunod na araw. Excited na ba kayong makilala siya? Or sila? Nako, ako rin excited na akong ipakilala sila sa inyo. Kaya magsimula na tayo, awitin na natin ang Kumusta, Kumusta song. Narito na! Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalala. Ngayong araw, may mga kaibigan tayo mula sa Quezon City Public Library. Sasamahan nila tayo sa ating kwentuhan. Pero bago tayo magkwentuhan, pag-usapan muna natin ang nalalapit na Kapaskuhan. Ilang araw na lang ba at Pasko na, no? Tuwing Pasko, marami sa atin ang humihiling ng regalo. Tama ba? Namamasko tayo sa mga ninong at ninang natin. Kaya naman bumibili tayo ng iba't ibang bagay bilang regalo para sa ating sarili. Pero, naisip niyo ba paano kung tayo naman ang magregalo? Naisip niyo na rin ba yon? Sa ating kwento para sa araw na ito, makikilala natin si Lino. Yan. Alamin natin kung nakatanggap o nagbigay ba siya ng regalo. Pero bago ang kwento, awitin muna natin ang Oras ng Kwentuhan song. Narito na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Ang pamagat ng kwento natin para sa araw na ito ay Panaginip ni Lino. Handa na ba kayo? Pisahan na natin Ito, si Lino. Hirap sa buhay si Lino. Kaya naman, mahilig siyang humingi ng kung ano-ano sa kung kani-kanino. Wow! Malingi naman yan. Pwedeng makahingi nito? Isang araw na naginip si Lino. Sa panaginip niya, bibigyan daw siya ng maraming pera. Wow! Wow! Ang daming pera! Pero kailangan niyang pumili kung paano ito gagamitin. Pwede niyang gamitin itong lahat para sa sarili o ibigay ang lahat ng ito sa ibang tao. Sa palagay ninyo, ano kaya ang paggagamitan niya ng pera?
Hindi nagdalawang isip si Lino at ginamit ito para sa sarili niya. Bumili siya ng bagong sapatos, bagong damit at ng mga paborito niyang pagkain. Pero nang mabili na niya ang lahat ng gusto niya, naramdaman ni Lino ang hindi pagiging masaya. Kaya naman, bumili pa siya ng ibang mga gamit. Bumili siya ng bagong kotse. Bumili rin siya ng malaking bahay. Pero sa huli, hindi pa rin siya masaya. Gusto pa rin niya ng ibang bagay hanggang sa naubos na ang lahat ng pera niya. Kaya naman, nagising siya mula sa panaginip. Panaginip lang pala yun. Nang sumunod na gabi, nanaginip uli si Lino. Sa panaginip niya, bibigyan uli siya ng maraming pera. Wow! Wow! Ang daming pera! Pero kailangan niya ulit kung gagamitin niya ba ito para sa kanyang sarili o ibibigay niya ang lahat ng ito sa iba. Sa palagay ninyo, ano kaya ang pipiliin niya? Tignan natin ha. Naku, pinili niyang ibigay ito sa iba. Bumili siya ng pagkain para sa mga nagugutom at nagbigay ng donasyon sa mga nangangailangan. Alam nyo, marami ang natuwa at nagpasalamat kay Lino. At nakaramdam si Lino ng tunay na saya. Kaya naman, nagising siya mula sa panaginip. Wow! Ang sarap naman ng pakiramdam kapag nakakatulong sa iba. Wow! Nang magising siya, wala mang maraming pera, pinili niya ang magbigay ng abot o sa abot ng kanyang makakaya. At simula noon, hindi na lang siya ang tanggap ng tanggap. Nagbibigay na rin siya sa iba. Ito para sa iyo. Wow! Ito para sa iyo. Wow! At dyan nagtatapos ang kwentong Panaginip ni Lino. Ngayong tapos na ang ating kwento, may mga tanong ako tungkol dito ha. Subukan niyong sagutin ang mga ito. Una, ano ang pangalan ng puppet sa ating kwento? Naalala niyo ba kung anong pangalan niya? Ang sagot niyo ba ay Lino? Kung oo, tama kayo. Lino nga ang pangalan ng ating puppet sa kwento. Sa simula ng kwento, ano ang hilig gawin ni Lino? Tama. Hilig niyang manghingi ng kung ano-anong bagay, hindi ba? Tanggap lang siya ng tanggap ng regalo mula sa iba. Pero sa huli ng kwento, ano ang natutuhan ni Lino? Tama. Natutuhan niyang magbigay sa kapwa. At ano ang naramdaman ni Lino nang magbigay siya sa kapwa? Yun, syempre, naging masaya siya. Nako, mahusay mga classmates at nasagot niyo ang mga tanong natin. Pareho din ba kayo ni Lino sa simula ng kwento? Tulad ng kwento natin, dapat hindi lang tayo tanggap ng tanggap ha. Siyempre masarap kung nakakatanggap tayo ng kung ano-anong bagay mula sa iba. Pero kailangan din natin matutuhang magbahagi o magbigay sa ating kapwa, lalo na ngayong Pasko. Tandaan niyo yan ha? O, napansin niyo ba ang puppet sa ating kwento? Tama! Si Lino nga yun. Si Lino ay isa lamang sa mga puppet mula sa Quezon City Public Library. At hindi lang puppet ang makikilala natin para sa araw na ito. Makikilala natin si Sir
Troy Laksamana. Siya ang head ng Quezon City Public Library Recreational, Educational, and Social Section. Kaya naman, i-welcome na natin si Sir Troy. Magandang araw, Sir Troy. Welcome sa Wika Harian Online World. Magandang araw, Ate Michelle, at sa lahat ng mga manonood. Ayan, Sir Troy. Naku, may ilan lang kaming mga gustong itanong sa iyo tungkol sa Quezon City Public Library. Okay lang po ba? Okay lang po, Ate Michelle. Ayan, syempre, una po gusto naming malaman, ano po ba itong QCPL o Quezon City Public Library? So, ang mga aklatan ay binubuo ng mga koleksyon ng mga libro. Mhm. At gusto namin na ang lugar na to ay pupuntahan ng mga tao upang doon magsadya at mag-research. Mhm. At ngayon, nagbabago na rin ngayon ang aklatan. Ito na rin ang lugar kung saan nakikita-kita ang mga tao. Mhm. Yan. So, maraming pumupunta, mga bata, matanda, Mm. nag-aaral, mga senior citizen. Yun. Oh, okay. So sir, ito pong Quezon City Public Library, saan po ba ito maaring mapuntahan ng mga gusto pong pumunta sa aklatan? So, ang pangunahing sangay ay makikita malapit sa may Quezon Memorial Circle. At dahil napakalaki ng Quezon City, ang aming opisina ay nagtayo ng 26 na sangay. So, siguro ay merong malapit na aklatan sa inyong bahay. Pero Mm-mm. kapag wala kaming aklatan sa lugar ninyo, maaari kayong mapuntahan ng aming book mobile. Wow! O mga classmates i-check ninyo baka naman may malapit na sangay ng Quezon City Public Library sa inyo at abangan nyo yung book mobile baka rin pumunta sa inyong mga barangay ha. Sir Troy, kung ang Quezon City Public Library ay isang aklatan no, o library, bakit po mayroong mga puppets sa QCPL? Okay. Bukod sa ginagawa naming storytelling, ay naisipan namin na dagdagan pa ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga puppet shows. At nakita namin ito ay mabisang paraan upang ang mga napupuntahan namin o mga nakakapanood ay malaman na meron palang mga aklatan at kung ano ang pwede nilang magawa sa loob ng aklatan. So sa aklatan po, sa Quezon City Public Library, no, in particular, may mga storytelling sessions at may mga puppet shows din. Interesting. Mm-hmm. Nako, siguro Sir Troy, maraming mga bata ngayon ang gustong bumisita sa Quezon City Public Library, lalo na at nakilala nila ang isang puppet na maaari lang makita no sa library. Sir, gusto niyo po bang imbitahan ang ating mga classmates sa bisitahin ng QCPL? Okay, sa mga lahat ng mga nanonood, okay, ang aming aklatan ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes. May mga ibang sangay na bukas ng Sabado mula alas 8 hanggang alas 5. Meron din mga sangay na nagbubukas hanggang alas 7 para yung mga gustong mag-library pagkatapos ng klase, ma-assist namin. So, kaya ano pag ginagawa ninyo mga classmates? So, bisita na kayo sa pinakamalapit na Quezon City Public Library. Yan, tama mga classmates bumisita kayo. Tama Sir Troy, no, kapag Sabado, open din kayo mula 8 a.m. Yes. 5 p.m. Ayan, Yes. pwede nyo yung bisitahin mga classmates. Wala tayong pasok pag Sabado, di ba? Kaya punta na at ma-meet niyo yung ating mga puppets. Ayan. Muli maraming salamat po Sir Troy sa pagsama sa amin at pagsagot sa aming mga katanungan. Maraming salamat, Ate Michelle. At dahil napag-usapan natin ang mga puppets, gagawa tayo ngayon ng puppet gamit ang stick. At itong magiging itsura ng puppet natin para sa araw na ito. Ayan, nakikita niyo ba kung anong hayop ito? Isa itong leon, parang si Lino, di ba, sa ating kwento kanina. At madali lang gawin ito Sabayan niyo ako sa paggawa ng ating stick puppet. At narito ang mga kailangan nating mga gamit. Yan. Una, kailangan natin ng mga makukulay na
papel. Ayan. So, meron ako ditong kulay dilaw at kulay kahel na papel. Ayan. Nakikita nyo rin yung kulay dilaw na papel. Ginupit ko na siya ng bilog kasi kailangan din natin na bilog yung kulay dilaw na papel natin mamaya. Siyempre, dahil stick puppet ito, kailangan natin ng stick. Pero kung wala kayong stick tulad nito, pwede kayong gumupit no, ng mga karton na meron kayo o kaya naman magtupi ng mga papel at lagyan nyo lang ng glue para tumigas siya. Okay? Maliban sa mga ito, kailangan din syempre natin ng gunting, ng panulat, at ng glue. Ayan, o pandikit. Okay? Sige, pisahan na natin ha. Ang una nating gagawin ay kukunin natin yung stick at yung ating bilog na kulay dilaw na papel at ididikit natin yan sa taas. Okay. Lagyan natin ng konting glue. Pagkatapos, ididikit natin. Habang hinihintay nating matuyo no, yung glue at dumikit yung ating papel sa stick, kukunin natin yung kulay kahel na papel. Tutupin natin ito sa gitna. At gugupitin din natin yung gitnang bahagi. Pagkatapos, gugupitin natin siya sa maliliit na piraso, gaya nito. Ayan. Mag-ingat kayo sa paggamit ng gunting ha. Pwede kayong magpatulong sa inyong mga kapamilya kung nahihirapan pa kayong gumamit nito. Ayan. Ngayon, kunin na ulit natin yung ating idinikit na papel doon sa stick. At lalagyan natin ng pandikit sa palibot niya. Hindi sa buong papel, ha, dun lang sa gilid. Yan. At itong mga ginupit nating kulay kahel na papel ay ididikit natin sa palibot ng kulay dilaw na papel. Ito yung parang buhok ng ating leon. Ayan. Konti pa. Ayan, malapit na tayong matapos. Ayun. Ngayon, ang gagawin naman natin ay iguguhit natin yung mukha ng leon sa gitna ng ating dilaw na papel. Okay, magsimula tayo sa mata. Guguhit tayo ng dalawang bilog. Lalagyan lang natin ng itim sa gitna. Pagkatapos, gumuhit din tayo ng itim na bilog dito sa bahaging ito para maging ilong niya. Lagyan natin ng bibig. At lagyan natin ng mga buhok sa ilong kagaya nito. Ayan! Tapos na ang ating stick puppet ni Lino. Ayan, dalawa na yung aking stick puppet ni Lino. Okay? Pwede kayong gumawa ng higit sa isa, ha? Yan. At syempre, maaari niyong i-share ang mga nagawa ninyo sa amin. Basta itag nyo lang ang Knowledge Channel. Okay ba yan? Sige, balikan nga natin kung ano ng mga ginawa natin ngayong araw. Syempre, nakausap natin si Sir Troy at nakilala natin si Lino ang leon mula sa Quezon City Public Library. Nalaman din natin ang kwentong Ang Panaginip ni Lino at nakagawa tayo ng ating puppet gamit ang stick. Nako, marami na naman tayo natutuhan ngayong araw. Pero bago tayo magpaalam, kantahin na natin ang Wikaharian Song. Narito na!
Nagsisimula ang lahat sa mga titik. Kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita. Mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita. Pangungusap, talata, bahagi ng wika. Pag-aralin silang lahat, bawat isa. At ikaw ay matututo sa pagbasa. Sana'y natuto at nasiyahan kayo ngayong araw mga classmates. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw ha. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!